Medyo challenging nga itong paghaharap ni Luka sa Dallas mga idol gawa nung naglalakihan din ang frontcourt nitong Mavericks. Tinatao siya ngayon ni PJ na legit na 6'7 o 6'8 tapos may AD pa dyan na 6'10. Lively na 7-footer. Kaya ang hirap din umatake. Nag-decide din po ang Dallas na ganitong mag-switch na lang ang big kay Luka kapag may screen. And yung huling video natin patungkol sa Lakers ay ganito na nga rin po yung tema na kayang-kaya kang iskora ni Luka lalong-lalo na kapag mas malaki ka. Nakikita nyo na rin po yung konsepto ng opensa niya dito na nung umatake siya, matik itong same na malalaki rin na ito ang mga nag-aabang at tumitingin kay Luka ngayon para syempre mag-rim protect. That's why may espasyo ngayon si Rui sa corner gawa nung napupunta si AD dyan sa loob para nga protektahan ito. So hindi na rin pinilit pa ni Doncic na pumasok at pumreno na lang. So ginagawa ng mga teams to sa depensa na okay lang sa kanilang big ang nagsiswitch para hindi sila magkalituhan sa kanilang rotations. Pwede kasing dalawa ang sumama kay Luka o dalawa naman ang sumama doon sa screener. Kaya para ma-eliminate nga yung ganong klaseng problema edi acceptance na lang ng mismatch. To which dito nga po ay may kapangyarihan na si Luka na baliin din ang depensa nung nasa harapan niya. Mas madali na to. Though dito mala Steph Curry na relocate ang ginawa niya, pinasa niya sa kakampi niya, kaya yung tao niyang si Lively ay napatingin doon ng saglit. Kaya rin po medyo nahiwalay siya kay Luka at nakatira to ng mas komportable. Nagsisimula na nga rin pong kumalas ang depensa nitong Dallas dito pa lang sa first quarter mga idol kasi sa pick play makikita po natin si Lively na tatapat naman dyan. Pero sa huling segundo, bigla siyang aalis at parang binibigyan pa ng driveway si Luka. Diba kanina nga switch yan? Ngayon ay hindi at nagkalituhan na rin ang depensa. Ganyan din po nare-recognize at basahin ni Luka tong ginagawang depensa ng Dallas. Need tuloy mag-fully commit ni AD sa loob at wala, libre na yung kakampi niya. Now nagpalit ng more versatile frontcourt ang Dallas na binubuo ni na AD, PJ, pati Caleb Martin mga idol. So ngayon na si AD po ang pinakasentro, ito naman ang tinesting din ni Luka. Sa tingin ko nga mga idol early in the game ay sinadya nilang hindi sila gumagawa ng mga play. Talagang pinapa-operate lang din nila si Luka para na rin maging komportable siya sa opensa at syempre extra special po ang game na ito. At kita nyo naman walang set play pero nakakagawa siya ng sarili niyang opensa. Ganyan ang superstar mga idol. Legit yung opensa nito ni Luka ay more on sariling sikap talaga. Mismatch or no mismatch man ay walang problema sa kanya. Lalo pa ngayon na fin-feed talaga ng Lakers ang bola sa kanyang mga kamay para siya ay mag-cook. Dito naman po sa second quarter gumawa rin ng Lakers ng paraan para mas mapadali ang buhay ni Luka. Oo, sariling sikap pa rin naman to kontra ulit sa big man ng kalaban, kita nyo naman po. Pero may kaakibat nga po na tulong yan kasi nag-go-gore touchscreen na itong si DFS. Haharangan niya si Washington dito para hindi ito makakapag-help if papasok nga si Luka to the hole. So kita nyo, hindi na nga po nakapag-rim protect. At ginawa nila to ng isa pa pong beses. And hindi lang po si Luka yung may ganun sa Lakers, may Lebron pa po sila na obviously ay kaya ring mag-produce ng sarili niyang opensa. To which dito na nga rin talaga dadadama yung mga kampi niya, even si Luka. Nag-gravitate na nga rin po yung depensa doon sa kanyang posibleng pag-atake at yun lang po ang kinailangan para malibre si Luka dito sa weak side. Si AD na rin talaga ang pinaka-the best na pangtapat na big ng Dallas dito kay Luka. Pero yun nga, kinukuk lang siya kanina. Okay sana to kung hindi niya mapapa-atake si Luka eh. Feel ko ay kaya namang gawin ni AD yun bilang isang big man. Pero iba din kasi ang husay ni Doncic na pa-outbalance niya lang si AD tapos ayun, atake na. Foul to mga idol. Dito ewan ko, out of words na lang din siguro tayo. Tignan nyo yung crowd. Kahit yung bulto dito ay mga Dallas fans talaga pero pag si Luka ang nakakashoot, nag-cheer din sila. Ganyan nila kamahal yung dati nilang superstar. Makakakita naman po tayo ngayon ng ATO or after timeout play ng Lakers at medyo set play na nga rin po ito in a way na padaraanin muna nila ang bola kay Lebron at hindi yung rektahang kay Luka na kagad. Tapos magsi-split action sina AR at Luka dito para na rin magka-space si Luka kontra kay Martin. Kita naman ninyo na nalayo siya ng bahagya kay Doncic dyan, then sa kanya ukunin ang bola. Okay nga rin po itong ginawa nila na kahit parang pick play lang din ang kinahinatnan ay nilalagyan nila ng variation para hindi sila basta-bastang nababasa ng kalaban lang. Ngayon okay, nag-switch lang si Marshall sa kanya pero napunta naman po si Luka sa position na makakatira talaga siya. Kaya nga medyo lito na rin si Marshall dyan kasi kanina tinirahan lang siya. So ngayon, pwede siyang mag-step back na kagad. Pwede siyang umatake or kahit ano. Hindi mo nga malalaman kasi Luka yan. Kaya nadamay na rin si AD dyan kasi dapat siya ang magpoprotekta sa loob. Pero if ginawa niya rin yon at fully mag-commit siya, edi libre lang din si Rui sa labas. So magandang set play nga to para mapaatake ng Lakers si Luka or mag-produce ng magandang tira mula sa labas. Kaya inulit muli nila ang play kung saan magsiscreen muna si AR kay Luka sabay kukunin niya ang handoff kay Lebron. Then ayun, switch na naman ang ginawa nila. Remember mga idol, nakaka-atake lang ni Luka before mismo ng possession na ito. Same play nga rin po ito. Kaya yun po ang pinamukha niyang gagawin ulit pero hindi pala.
Parang ang easy-easy lang din talaga ng basketball sa kanya. May sarili siyang pace at kahit mukha siyang mabagal ay parang ayos lang din yun. Ang galing din kasi gumamit ng katawan tulad dito na nag-bump siya kay Lively para mawala siya sa pwesto. Tinry din po ng Dallas na i-blitz tapos double itong si Luka. Naaangatan na siya kagad nung big, sabay hindi rin siya lulubayan nung original niyang tao. Kita nyo naman po na dalawa yung humahabol sa kanya pero wala. Man on a mission din tong si Luka na basagin yung team niya dati. Sa fourth quarter mga idol, more on si Lebron na ang nagbuhat pero naka 7 points pa rin naman siya doon. And siya rin naman yung tumira nitong nail in the coffin nila mula sa double stagger screen na AR pati po ni Lebron. So papunta pa rin yan sa right wing kung saan mukhang isa sa mga paboritong spots to ni Luka umatake. Good defense naman din to Better offense nga lang mula sa kanya, hindi ba? Kaya A++ talaga ang mag-grade mo sa kanya dito mga idol sa kanyang revenge game. Pinakita lang niya na ako nga pala yung sinayang ninyo. At literal na bawat matchup ay kayang-kaya niyang makascore. That's why mga idol, ang hirap din i-count out nitong Lakers sa playoffs kasi lehitimong performer si Luka. Tapos si Lebron naman ay nape-preserve din yung energy kaya nakakapag-dominate siya kung kailan siya kailangan. Nangyari din yan sa larong ito. Kita nyo naman po si Lebron noong fourth quarter. So ano po ang masasabi nyo sa unang laro ni Luka dito sa dati niyang City mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Dahil marami na nga rin tayong nababasa sa comments about sa ating giveaway, kahit na hindi pa natin nare-reach yung goal ay idodraw na natin yan sa ating April 14 video. Abangan nyo na lang yun. Kaya pwede ka pang humabol idol kung hindi ka pa nakakasali. Hanapin nyo na lang itong video natin na may thumbnail ni Kai Soto para sa mga detalye. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.